I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, mayroon tayong good news. Ayan, siyempre mga kababayan, galing sa Marcos administration. Last 2022, correct me if I'm wrong guys, nagkaroon po ng hearing dyan, no, sa Senado. Ang problema po ng mga magsisibuyas sa Pilipinas, yung storage, no, pag-imbakan nila ng sibuyas. Nang sa ganun, meron po silang sapat na supply sa loob ng mga buwan hanggat magtatanim na naman sila, no? So mayroon magagamit ang bansang Pilipinas. Ang problema nila is yung storage room, no, or building, no, na pag-imbakan nila nga ng sibuyas. Kasi ang ginagawa nila, pumupunta sila sa ibang lugar like Bulacan. Doon na po sila nagtatambak ng sibuyas sa storage, no, para hindi masira, ika nga. So yung problema na yan mga kababayan, ang bilis na aksyonan ng Pangulo. So dahil dito sa sibuyas na ito, babasahin ko sa inyo. Sabi po dito guys ng Daily Tribune, ano, today is June 25. Ay hindi, mali. Today is June 14, 2025. Ayan. Sabi dito, to Onion's cold storage facilities worth of 42 million each were officially turned over in Nueva Ecija to help onion farmers preserve their harvest and improve income. You see, ganun si PBBM, hands-on. Anumang klaseng sektor ng agriculture yan, walang problema. Mga farmers, ika nga, talaga naman laging nakatuon ng Pangulo. Oh, di ba guys? Ayan oh. Wow, hindi na sila pumunta sa iba't ibang lugar para doon mag-imbak ng kanilang mga bagong ani. At least nandoon na sa kanila, mismo sa lugar nila. Di ba ang saya-saya niyan? Oh, di ba? Hindi na sila mahirapan. Mayroon na silang sarili. Oh, sabi dito guys, saan ba isiha yan biro mo? Mahal pala yan. Oh. DA opens to, ayan, 42 million onion cold storage facilities in Nueva Ecija. Wow, congratulations po sa inyong lahat. Ano? Wow, nakakatuwa naman ito guys. So, ito, parang kompleto detalyado guys. Basahin po natin. Oh, sabi dito mga besa. Oh, today is June 14, 2025. DA opens to 42 million ang halaga. Grabe. Onions cold storage facilities in Nueva Ecija. Congratulations and shout out sa mga taga Nueva Ecija, lalo sa mga magsisibuyas. Abay, alagaan nyo yan yung storage nyo. Oh, napakamahal kaya yan. O yan guys, oh, doon na sila mag-iimbak. Oh, diba? Sabi naman ng mga dilis, walang nagawa ang Pangulo. Yung panahon nga ni Digong hindi nga niya maiayos-ayos ang problema ng bansa kaya palpak, walang asinso. Ito, dekada na ito guys, itong mga farmers ng mga nagsisibuyas, kung saan-saan sila mag-imbak ng sibuyas nila sa iba't ibang lugar. Ngayon, hindi na sila lalayo. Mayroon na silang sarili. Ang gagawin lang nila is, alagaan nila ng gusto. Diba? Magamit nila yan. Ewan ko lang, kung may Pangulong Marcos Jr. pang uupo sa Malacanang, well, matagal pa si Sandro Sabi dito, 2 onion cold storage facility worth of over 42 million each were officially turned over in Nueva Ecija to help onion farmers preserve their harvest and improve income. Oh, diba? Masaganang ani at malaki pa ang kita nila. Oh, hindi na sila nagbabayad doon sa iba't ibang lugar guys. At least alagaan na nila lang yung kanilang storage. Alagaan nila para magamit nila ng matagalan pa. On 10 June, the Department of Agriculture, DA, Central Luzon, through its high value crops developments program, HBCDP, inaugurated and 20,000 bag capacity cold storage facility in Barangay Tagumpay, Gabaldon, valued of
42,779,780. The facility was donated to the Dupinga Sierra Madre Irrigators Association. Wow! The Regional Technical Director Arthur D. Derit, Gabaldon Mayor Juby Imata, Vice Mayor Victorino Sabino, and other DA official joined 230 local onion farmers at turnover ceremony. Derit encouraged the beneficiaries to maintain the facility, expressing hope that it would significantly boost their earnings. Facility walkthrough was followed by the signing of the Memorandum of Agreement, which is ang MOA and deed of donation among the Regional Field Office 3, LGU, Gabaldon, and the Beneficiary Association. Early in June 5, similar 42.8 million facility was turned over to the Balian Primary Multipurpose Cooperative Balian, MPC, and Barangay Marcos Village, Palayan City. The donation includes the cold storage facility, 100 pallets, and 1,000 plastic crates. The Valiant MPC is composed of 121 farmers members cultivating 171 hectares of farmland. Nueva Ecija remains the country top onions producing province, accounting for the 54.67% or 138 million ba yan guys? 218 metric tons, 138,218 metric tons of national onions production in 2023. Ay wow, social. Sabi po guys ng mga nagko-komento, galing ng gobyerno. Ngayon lang may ganitong suporta at ayuda ng gobyerno sa mga magsasaka ng sibuyas. Mabuhay ka PBBM, masaya mga magsasaka kahit pinabayaan sila ng nakaraang presidente. Totoo naman yon. Pinapabayaan naman talaga, wala naman talaga suporta galing sa gobyerno. O kaya nga ngayon lang sila guminhawa sa panahon ni PBBM. Tapos sasabihin nyo walang nagawa. Mag-research kasi kayo para may alam. Di ba yung kuda kayo ng kuda lahat naman tayo makikinabang, kayo naman masyado kayong epal. O yan priority. Dapat ang magsasaka. Dapat ayun naman talaga. Baka hindi nyo alam. Mga anti-Marcos. Number 1 priority ng Pangulo yan. O, tingnan nyo nga yung rice system, processing system ng gilingan ng mga palay. Hindi ko akalain na pa 140 ba yun o 150? Sa iba't ibang lugar, ni kinuloka. Galing talaga ng Pangulo kaya. Ano bang pinararating ng pamilyang Siraulo sa social media kundi ang manira at magmura, mag-ubos ng pera ng gobyerno? Si PBBM ay silent pero maraming natatapos. Tama! Di ba? Salamat po at malaking tulong 'yan sa mga farmers natin. Unti-unting magkakaroon na sila ng suporta at iba pang kagamitan. Tuloy-tuloy lang po. God bless. And totoo 'yun. Yan ang pangako ng Pangulo, guys. Pangalawa, yung tawag dito, yung paghawaan guys ng salt industry. Sa Pangasinan yun, mayroon na pinagawa ng Marcos administration. Ano yun guys, sinabatas yata correct me if I'm wrong, basta mayroon na yun. Mayroon akong video, matagal na yan to 2023 pa. Tinugunan ng Pangulo yung hinanaing ng mga mag-aasin sa Pangasinan. Kaya ngayon hindi na sila mahirapan, mayroon na silang paggilingan. Ay sus, Mario Joseph kayo. Ayan masakit na naman sa mga mata ng PBBM, pakamura naman pala niyan. Pakamura, 42 million. Biro mo yun. Nagulat ako guys. Akala ko mga ano lang yan. Nasa mga 5 million ang halaga. Mahal pala yan. Ibig sabihin, mga kababayan, kumpleto na, nasa loob. Diba? Sus, nakaw. Yan ang simbolo ng pagmamahal ng isang Pangulo sa kanyang kapwa Pilipino. Siyempre, Pangulo ng bansa yan mapagmalang Pangulo, may malasakit. Obvious naman yan. Real talk tayo. Wala daw project ang Marcos government. Ito, drawing lang ba sa papel? Yun. Kung gusto nyo, mga anti-Marcos, DDS, pumunta kayo dun sa Nueva Ecija. Hanapin nyo yung cold storage. Magpalamig kayo doon
hanggang manigas kayo doon. Nice work in Dubai, yes. Samantalang dati, bodega ng droga. Ay, pinoprotektahan ng mga taga-gobyerno. Ay, tama. Eh, yung pinuno, protector ng drug lord, eh. Yung economic advisor niya nga, drug lord, eh. Kaya saan kayo makakita niyan? Tapos, ibabalik nyo, yung anak, si Tukhang Queen, sabi ni Mr. Las Cañas, good job, thanks. Kaayo sa sponsor ng Onion Farmers, ding Dapita, Samal Islands, greetings, agay. Ayan, inggit na naman ang mga DDS na pabulok ang utak. Another good news for the farmers. Thanks PBBM, yes, always. God bless, good job PBBM administration, best president. Ay, wala nang iba. Siya lang naman talagang pinaka-the best. Bakit? Yung mga malasakit niya, hindi nga kayang tumbasan ni Digong, eh. Hindi, real talk tayo. Oh, 'di ba? Panahon ni Digong, marami bang nag-i-invest? Wala. Nga. Umasinso bang bansa? Oh, wala. Oh, tumaas ba ang paglago ng ekonomiya? Wala, bagsak. Oh. Oh, ito real talk, kahit naman mga nakaraang administrasyon. Oh, may ano ba umasinso ang bansa? Wala. Oh, as in wala talaga, mga kababayan. Oh, totoo 'yun. Ay na. Kukontra-kontra kayo. Wala naman kayong maipakita na ebidensya. O, di ba? Ganun dapat ang isang leader. Kasi ang isang leader, kung hindi marunong sa pamamaraan, sa pagsolusyon, sa diskarte, walang kwenta ang bansa. Nakasalalay kasi sa kanyang mga balikat, Paano ang paglago ng ekonomiya ng bansa? Paano matutugunin ng mga problema ng local farmers? Ayan, tingnan nyo. Baka gusto ng mga DDS, isa-isahin natin. Yan mga kababayan, Department of Agriculture, Central Luzon. Ayan, 42 million onions cold storage facility sa Gabaldon. You see, 10 hours ago, binuksan na. Ayan, See? Diba guys? Congratulations. Ito pa yung mga highlights, Wow. Galing, Sana all. Ganyan talaga pag may malasakit ka sa kapwa, lalo na sa mga local farmers. Di ba mga best? Sabi sa inyo the best talaga. Ayan inigurasyon ng storage nila diyan sa Nueva Ecija. Kinatang Ribbon, representative ng DA. Pinabinyagan pa, pinapublish pa. Sabi sa inyo congratulations sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ang ganda ng storage nyo, alagaan nyo yan. Diba? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. See you again sa mga upload videos ko. Don't forget guys to like and follow me. God bless Philippines. Babu!